Yes, legit na legit, 100% buo pa ding matatanggap ang ilo-loan dito. Pero dahil nga, ngayon 2026, ayan, kailangan natin ng update dahil may nag-PM nga din sa atin at ang tanong niya is, pa-review po ng peso loan, ma'am, kasi kung totoong malaki agad offer sa unang try. Ayan. So yes, legit po ang matatanggap pero ang hindi natin sure ngayong taon ay kung talagang mabilis pa din ba talaga mag-approve at kung malakihan nga ba ang ino-offer nila sa may mga unang nagtatry. Dahil yes, madami na nga din akong ads na nakikita nila online at dito sabi is ayan, yung halaga daw ng pautang for first time ay 20,000 pesos. At yung araw ng pagbabayad, 91 up to 180 days. Ang pinaka-total lang na babayaran natin ay 20,100 pesos. Gaano katotoo yan? Siyempre, ayan, umpisahan na natin. Gaya nga na sabi ko sa inyo kanina, nagawan ko na din ng videos itong peso loan application na to. And makikita nyo yan dito sa my YouTube channel ko. So ngayon ay magre-reloan na lang tayo. Hindi ko na sa inyo ipapakita yung lahat ng mga sinagutan ko dati dahil pwede nyo naman yung mapanood dito sa my YouTube ko. So eto na nga po, ayan, up to 100,000 pesos pa din is still yung pinapakita nila dito sa kanilang homepage. And ngayon is sa-sign in lang ulit ako. At take note nga pala, ito ay SEC registered and submitting entity din sa may CIC. At dito naman sa may mga ID type nila na, ayan, kailangan nating i-provide sa kanila is National ID, Driver's License, UMID or UMID, PhilHealth Card, TIN or TIN. Pag wala ka naman ng mga yon na recommended nila na dapat yun yung i-provide natin sa kanila, pwede din daw ang passport, pag-ibig, voter's ID, PRC ID, postal card, and SSS card. So, ito yung mga ID type na kailangan nating i-prepare sa kanila. So, yan yung mga ID card na kailangan meron tayo para makapag-loan tayo dito. And pipicturean nga pala yung harap at likod ng ID natin. Kaya make sure na dapat is hawak-hawak natin yung ID natin. And submit na nga. So dito, ayan, dahil reloan nga lang, naloka ako dito sa may resulta. Ayan, bungad na bungad pa lang. Ayan, syempre 10,000 yung pinakita sa atin at nakalagay dito ay 4 terms. Ayan, may 4 na bayaran, 30 days ang nakalagay na term. Pero nalito nga ako dahil dito hindi naman siya 30 days. So dito meron siyang 4 na bayaran and hati-hati siya sa may 2,750. And nasa almost isang buwan din yung mga pagitan ng mga to. So, ang interest fee na lumalabas dito ay 1,000 pesos lang. Ayan, na-try nyo na din ba yung peso loan application na to? Comment down below para nga, ayan, maging aware ang lahat at gustong-gusto ko din binabasa yung mga comments nyo dyan. So ito nga pala is under Masaganang Buhay Finance Philippines Corporation and yes, SEC registered. Pero lagi ko sa inyo sinasabi hindi lahat ng SEC registered is automatic, wala kayong matatanggap na mga pananakot, ayan, harassment sa may mga iba't ibang agent. Kasi iba-iba talaga yung mga agents. Minsan, may mga good mood, okay maningil, pero hindi talaga mawawala yung mga may pananakot na agent. Siguro dahil gusto nilang makakota agad, makasingil agad. So, chinek ko nga yung kanilang loan agreement at may lumalabas dito na daily interest rate na 0.08%. At if ever naman na tayo ay ma-overdue, so dito may overdue na one-off penalty na 3%. Napakalaki na to guys ha, 3% ang overdue penalty natin. And ayan, nag-take na nga ako ng selfie. So ayan, selfie muna tayo and after that is mag-aantay na tayo dito ng okay, kung tayo ba ay approve. So, nakapending pa tayo. At ayan na nga, sinasabi ko sa inyo, o di ba? Wala na naman talaga. Ewan ko dito sa may peso loan kasi hindi na naman nila ako inofferan. Ayan, na-reject na naman ako. Pero pwede daw ulit ako mag-reapply. And almost 7 days din ang aantayin ko ha bago ulit ako makapag-reapply sa kanila. So ewan ko ha, hindi siya talaga 100% fast approval pero yung gusto ko ngang malaman talaga is kung ganito ba talaga yung matatanggap natin. Kung 10,000 pesos, yes, buo talaga dahil marami din ako mga nababasang buo talaga. Pero ang pinakatanong nga, talaga bang legit na hati-hati?
Gaya ng mga pinakita nila dito, so syempre magbabasa tayo ng mga nakapag-share na experience din online. At dito na nga din sa may mga nakapag-comment sa mga previous uploads ko about dito sa may peso loan. So dito unang-unang tanong, nag-home visit daw ba itong si peso loan? So dito meron akong nabasa na nakaka-receive daw ng mga text and calls reminders. Ayan, dahil nga na overdue na, pero may mga nagsasabing may field visitation daw itong peso loan na sinasabi ng mga agents, pero hindi naman nga daw totoo. So ayan, inaantay daw nila pero wala daw lumalabas na mag-home visit sa kanila. At yung iba naman dito is auto-disburse daw. So ito, hindi naman daw niya nakiklik daw yung confirm pero nag-auto-disburse. So sabi nga dito is walang pasabi-sabi, walang pinagpilian, auto-disburse. Ngayon nakipag-usap daw siya sa kanila na ibabalik na lang daw yung pera, pero ang gusto nilang gawin is early repayment, which is malaki ang interest, OMG. So pagka pala ganitong nag-auto-disburse sila is, ayan, babayaran na din kasama yung interest. Nakakaloka, di ba? Kaya ang gagawin na lang niya is iintayin na lang daw niya talaga yung pinaka-due date niya. At ang isa pa nga is, 7 days na daw siyang due date dito sa peso loan. Tawag ng tawag, saka na daw siya magbabayad kapag may sahod na. So, eto naman yung kinagandahan sa may mga borrowers na talagang tumutupad sa may usapan. Dahil kung talagang tayo yung nag-agree, responsibilidad na natin yon as borrower na kailangan ibalik natin kung ano yung inutang natin. Hindi man dito sa may online loan application, kundi pati na din sa lahat, kundi sa may mga tao, sa mga kaibigan natin, dapat tinutupad natin kung kailan talaga tayo nagsabi na magbabayad tayo. Dahil, ayan nga, para, syempre malapitan mo ulit sila sa oras ng pangangailangan mo, di ba? The same din sa mga ganitong ola, na pagka good payer ka, maaasahan mo ulit sila. Lalo na kung legit naman yung nautangan nyo na loan application. At may isa pa, hindi daw ba nagpo-post? Ayan, dahil malapit na daw yung due date niya. So dito, wala namang nagsasabi na magpo-post daw itong si peso loan. Wala namang pananakot na ipo-post. Pero, depende pa din yan sa agent ha. Kung bad trip ang agent, baka magsabi yan ng pananakot na, ayan, ipo-post ka sa may social media. So, ayun, pwedeng totohanin, pwede ring hindi, na pananakot lang, purely pananakot. And dito naman sa may nag-loan, ayan, 10,000 daw yung niloan niya, pero paldo-paldo na sa may extension dahil naka 14,900 na siya nang nababayad. Ayan, dahil sa may kaka-extension. So yes, may extension dito sa may peso loan. And I suggest, hindi naman mababawasan yung loan nyo dito sa extension, pinapahaba nyo lang at pinapalaki nyo lang din yung ibinabayad nyo sa kanila. At itong isa pang nag-share, 10,000 daw yung niloan niya, pero yung balik ay almost 16,000 at 4 na hulugan. So, ayan, hindi daw niya alam bakit ganun kalaki yung tubo agad-agad 6,000. So, illegal daw ba? Hindi naman kasi SEC registered nga. Yun nga lang is medyo malaki talaga yung tubo dito. Kaya wag tayo agad-agad magpapapaniwala sa may mga nakikita nating ads online. So, dito naman kinagandahan is, ayan, positive. One positive is, ayan, one green flag nila, buong matatanggap talaga. And yun naman yung gusto nating lahat, di ba? Dahil talagang nangangailangan nga tayo ng pera, ayan, kulang tayo sa may budget, mas gusto natin yung buong matatanggap. So dito, ayan, pwede ka daw mamili ng 4 terms or 3 terms. Hindi siya talaga isang bugsuan lang. So ayan ang sagot. Yes, hindi siya isang bigayan lang. Pwede ka mamili ng 4 terms at 3 terms. And yan nga yung reason kung bakit malaki ang interest. Dahil syempre, mas mahaba yung terms na ibibigay sa'yo, talagang mas malaki nga ang tutubuin yan. So last na nga na i-share natin. So ito, hindi daw totoo itong si peso loan na 10,000 talaga agad ang makukuha natin. Dahil nung nag-apply nga daw siya na 135 days to pay ang inagrihan niya, ay nagulat na lang siya na ginawang 7 days at 3 terms. O diba, nakakaloka itong si peso loan. At ito pa nga yung isa, sa may 5,000 daw na niloan niya, 2,400 yung inabot na interest. O diba, kaya lagi nyo ding titingnan kung magkano yung aabutin na pinaka-interest pag pinagsama-sama nyo yung babayaran. Dahil talagang magugulat na lang kayo bigla-bigla, ganito pala kalaki yung interest, bakit ginoko agad? Dahil nagpasilaw tayo agad sa may 4 terms, 3 terms nila. Kaya ayon, nasa sa inyo talaga yung decision kung ipagpapatuloy nyo yung paglo-loan sa isang loan application. Kaya
Ayan, always be a responsible borrower na lang pagka inaccept nyo yung application nyo dito sa may peso loan. So, ayun lang, hindi siya super fast approval dahil talaga nagre-reject siya, guys. So, ayun lang, thank you for watching and please comment down below kung ano pa yung na-experience nyo dito sa may peso loan. So, ayun, babalikan natin to and gagawa natin to ng next update. So, ayun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!